Matapos ang mahigit 8 buwan na pagkawala, Joel Embiid is back. Matapos makakuha ng clearance mula sa team doctors, nagbalik sa aksyon si Embiid sa preseason game ng Philadelphia 76ers laban sa Minnesota Timberwolves at agad niyang pinaalala kung bakit siya ang puso ng Philly. Sa loob lamang ng 19 na minuto, nagpakitang gilas agad si Embiid sa kanyang unang laro, nagtala ng 14 na puntos, 7 rebounds, 8 assists at 3 steals habang pinangunahan ang Sixers sa isang dominanteng panalo kontra Minnesota. Kitang-kita na kahit matagal na wala, buo pa rin ang kaniyang court vision, leadership at killer instinct. Bukod dyan, nagliyab din ang rookie sensation na si VJ Edicombe na may 26 na puntos, 6 na rebounds at 5 steals na lalong nagpasigla sa crowd at nagpakita ng magandang chemistry kay Embiid. At ang mas nakakapanabik pa rito, wala pa si Paul George na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang injury pero inaasahan ng malapit na rin itong bumalik. Ibig sabihin, mas lalo pang lalakas ang Sixers pagbalik ng kanilang bagong star duo. Mukhang babalik na sa forma ang Philadelphia at kapag kumpleto na ang lineup nila, baka ibang klase na naman ang magiging puwersa nila sa East. Kayo mga idol, gaano kayo ka-excited sa pagbabalik ni Joel Embiid at sa pagbuo ng bagong duo nila ni Paul George? Samantala, mukhang malaki ang problema ngayon ng Miami Heat ngayong preseason. Sa 6 na laro nila, wala pa silang naipapanalong kahit isa at tila ba hindi na ito basta-bastang slump lang. Bagamat preseason pa lang, kapansin-pansin ang hirap ng koponan sa opensa at depensa. Tanging si Tyler Herro pa lang ang hindi nakakapaglaro dahil sa minor knee soreness, pero kahit pa nandyan siya, marami ang nagdududa kung sapat ba yon para maangat ang sitwasyon ng Miami. Sa ngayon, hirap na hirap buhatin ni Bam Adebayo at Andrew Wiggins ang koponan, kahit pa mga role players lang ng kalaban ang ginagamit ng ibang teams. Sa bawat laro, tila kulang sa chemistry at energy ang Heat, bagay na hindi mo inaasahan sa isang team na kilala sa Heat culture. Bukod pa rito, kailangan ding pagtuunan ng pansin ng Miami ang sitwasyon ni Tyler Herro dahil hanggang ngayon ay wala pa itong contract extension. Kapag nagpatuloy ito, baka tuluyan na silang mawalan ng isang player na kayang magdala ng koponan sa panalo. Dahil dito, lumalakas na ang panawagan ng mga fans na baka oras na para gumawa ng malaking trade ang Miami. Kailangan na nilang magdagdag ng panibagong piraso or scorer na makakatulong kay Adebayo at Wiggins kung gusto nilang maging kompetitibo muli pagpasok ng regular season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba panahon na para sa Miami Heat na gumawa ng pagbabago? Samantala, mahihirapan naman ang Los Angeles Lakers pagdating ng regular season mga idol. Alam naman natin na wala pa sa lineup si LeBron James dahil sa kanyang injury at inaasahang sa mid-November o early December pa ito makakabalik sa koponan. Kaya habang wala si LeBron, kailangan muna ni na Austin Reeves at Luka Doncic na pangunahan ang Lakers sa opensa. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Mahina ang second unit ng Lakers at tila si Gabe Vincent lang ang consistent na nagiging maliwanag na spot sa bench ng koponan. Kabilang din sa second unit sina Jared Vanderbilt at Jackson Hayes pero hindi naman talaga sila mga scorer kaya hirap ang Lakers kapag pinahinga na sina Reeves at Luka. At ito pa ang mas malala. Kapag second half na ng laro, madalas bumibigay ang Lakers, hinahayaan nilang makabalik o makalamang ang kalaban. Katulad na lang kanina, nang nahabol pa at natalo ang Lakers laban sa Sacramento Kings, sa kabila ng magandang simula nila sa unang half, muling lumitaw ang problema sa bench production at depensa ng koponan, lalo na nang magpahinga sina Reeves at Luka. Kaya kailangan talagang ayusin ni Coach JJ Redick ang rotation ng koponan. Kung hindi, posibleng magsunod-sunod ang pagkatalo ng Lakers at baka maging dahilan pa ito para malagay sa alanganin ang kanilang tsansa sa playoffs. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kakayanin ng Lakers na manatiling kompetitibo kahit wala pa si LeBron James?